Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ang isang lalaki na nagngangalang Otway na nagtatrabaho sa gitna ng Alaska para sa isang oil company. Pakiramdam niya ay nabibilang siya dito, napapaligiran ng mga ex-convict, mga puga sa kulungan, o mga taong hindi nababagay para sa sangkatauhan. Naalala niya ang panahong kasama niya ang kanyang asawa, ang pinakamasayang alaala sa kanyang buhay. Nakakalungkot lang na hiwalay na silang dalawa ngayon. Nagtatrabaho si Otway bilang isang wolf hunter para protektahan ang mga manggagawa. Gayunpaman, malinaw na hindi siya nasisiyahan sa kanyang trabaho dahil naaawa siya sa mga hayop. Dahil dito, naisipan niyang magpakamatay, ngunit kahit papaano'y nailigtas siya ng alulong ng isang lobo. Kalaunan, sumakay na sila ng eroplano para umuwi at hinimok ng ticket clerk ang mga manggagawa na magmadali dahil may paparating na bagyo. Habang nasa eroplano, hawak niya ang kanyang sulat, ngunit naputol ang kanyang sandali nang kausapin siya ni Todd. Sinubukan ni Todd na kausapin siya ngunit maiikling sagot lang ang binigay ni Otway sa lahat ng tanong niya. Hindi nakuha ni Todd kung anong gustong ipahiwatig ng hunter, kaya prinangka siya ni Otway na manahimik at layuan siya. Hindi nagtagal, habang natutulog si Otway, nagsimulang makaranas ng kaunting turbulence ang eroplano. Maya-maya pa, naglakad-lakad ang stewardess at napansing humupa na ang turbulence. Ngunit ilang sandali pa, biglang nag-flicker ang screen, nag-malfunction ang mga electronics, at mabilis na bumababa ang temperatura sa loob ng eroplano. Biglang nawala ng altitude ang eroplano, kaya nilinis ni Otway ang bintana at nakitang nababalot na ng apoy ang turbine. Mabilis na bumagsak ang eroplano at humiwalay ang ibang parte nito. Na-eject si Otway at nahulog sa snow, ngunit kahit papaano'y nakaligtas siya. Bumagsak ang eroplano hindi kalayuan sa kanya at makikita ang isang nakakakilabot na tanawin. Wasak-wasak na ang eroplano at ang mga tao ay sumisigaw para humingi ng tulong. Tinulungang makabangon ni Otway si Todd at nagsimulang maglakad-lakad para maghanap ng iba pang mga survivor. Iniisip ng ilang manggagawa na panaginip lang ang lahat ng ito at malapit na siyang magising. Nang humupa na ang bagyo, naging malinaw na ang larawan kung sino ang buhay pa at kung ilan ang sugatan. Ipinatawag si Otway na pumunta sa isa sa mga lalaki na dumudugo ng husto. Pinaalam niya sa kanya ang malungkot na balita, mamamatay na siya at sinubukan siyang aliwin sa kanyang mga huling sandali. Dahil malapit ng dumilim, kinontrol ni Otway ang sitwasyon at sinabing kailangan nilang gumawa ng apoy kung ayaw nilang mamatay sa lamig. Idinagdag niya pa na kapag sumikat na ang araw, dapat ay simulan na nila ang kanilang paglalakad. Ipinaalam niya sa iba na walang darating na tulong at kung darating man ito, aabot ito ng ilang linggo. Nang marinig ito, ang lahat ay nagsimula ng magtipon ng mga supply na maaari nilang magamit at mga kahoy na pwede nilang sunugin. Kalaunan, naglakad si Otway palayo sa main crash site at nahanap ang isa pang hiwalay na crash site. Isang babae ang humahagulgol sa sakit at nang tumakbo si Otway patungo sa kanya para tulungan siya, biglang lumitaw ang ulo ng isang lobo. Sinubukan niya pa ding itaboy ang lobo, ngunit inatake siya ng iba pang mga kagrupo nito. Dalawang lalaki mula sa kampo ang sumugod para tumulong at iniligtas siya. Bumangon si Otway, nagpatuloy sa paglalakad, at naiintindihan niya na ang mga lobo ay masamang balita. Hindi tumitigil sa pagdurugo ang kanyang sugat at nagbiro si Otway na magiging siyang isang lobo. Tiniyak niya sa lahat na malamang ay napadaan lang ang mga lobo, ngunit kung ang kanilang lungga ay nasa loob ng 300 milya, siguradong aatakihin sila ng mga ito. Nang tanungin ni Diaz kung bakit niya ito alam, sumagot si Otway na binabayaran siya para patayin ang mga hayop na ito. Alam ng mga lobo na sugatan ang kanilang grupo at naaamoy nila ito. Iminungkahi niya na ilayo ang mga bangkay upang hindi sila makaakit ng hindi kaaya-ayang atensyon. Habang inililipat ang mga katawan, nakipagtalo si Otway kay Diaz dahil sa pagnanakaw niya sa mga patay at kalaunan ay umatras din si Diaz. Habang nakaupo sila sa paligid ng apoy, nagbibiruan at kumakain ng kanilang kakaunting rasyon, narinig nila ang alulong ng isang lobo. Kumuha si Otway ng sulo para mag-imbestiga at nakita niya ang isang malaking lobo na marahil ang pinuno ng grupo. Nang lumiwanag ang mga mata ng ibang lobo, naiintindihan ng grupo na napapalibutan sila ng mga ito. Inutos ni Otway na huwag silang gagalaw dahil kapag tumakbo sila, siguradong hahantingin sila ng mga ito dahil sa pagpapakita ng kahinaan. Kalaunan, umatras ang mga lobo at nagpasya silang maglagay ng magpapatrolya sa loob ng 2 oras. Nang itinalaga ang isa sa mga lalaki upang magbantay, kumuha siya ng isang sulo upang mag-jingle.
Habang ginagawa niya ito, bigla siyang sinunggaban ng dalawang lobo at pinatay siya. Kinaumagahan, natuklasan ni Otway ang sariwang dugo at nawawala ang isa sa kanila. Hindi nagtagal, nakita niya ang bangkay ng isa nilang kasamahan. Nang lumabas na ang grupo, ibinahagi niya ang kanyang mga alalahanin na hindi ito kinain ng mga lobo. Pinatay lang nila siya at ang ibig sabihin nito ay hindi sila pumunta dito para sa pagkain. Ipinaalam niya na marahil ay nasa teritoryo sila ng mga lobo at iminungkahing dapat silang pumunta sa may kakahuyan. Nang nangatwiran si Diaz na walang nagtalaga sa kanya bilang pinuno ng grupo, sinabi ni Otway na ang sinumang ayaw mamatay ay kailangang sumunod sa kanya at ang lahat ay nagpasya ng umalis. Inutusan ni Otway si Hendrik na kolektahin ang lahat ng mga wallet para sa pamilya ng mga namatay at dalhin ang mga ito sa kanya. Halatang galit si Diaz sa pag-aaksaya ng oras sa isang walang kwentang bagay. Nag-alay muna ng dasal si Hendrik para sa mga namatay at kalaunan ay umalis na ang anim sa crash site. Medyo mahirap ang daan at halos hindi sila makausad dahil umiihip ang malakas na hangin patungo sa kanila. Dahil dito, nagsimulang maiwan si Todd at kalaunan ay inatake siya ng mga lobo. Halos hindi marinig ni Otway ang paghingi niya ng tulong dahil sa malakas na hangin at hindi rin siya makatulong kaagad dahil lumulubog sa nyebe ang kanyang mga binti. Bago pa siya makalapit sa kanya, nilapa na si Todd ng mga lobo at namatay. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad ngunit napakalalim ng nyebe na nagpapabagal sa kanila at bukod dito ay madilim na. Napansin nila ang isang grupo ng mga lobo na tumatakbo patungo sa kanila at sinubukan nila ang lahat ng kanilang makakaya upang makapasok kaagad sa kakahuyan. Nahulog ang grupo sa bangin at sinubukang magsindi ng apoy upang hindi sa kanila lumapit ang mga lobo. Maririnig sa paligid ang pag-alulong ng mga lobo at alam ng grupo na napapalibutan sila. Sa kabutihang palad, nakagawa sila ng apoy at naging tahimik na ang lahat. Nagdala si Otway ng ilang patpat para gawing sibat para sa self-defense. Sa kabila ng kinakaharap nilang problema, nagawa pang magbiro ni Diaz at sinabi kung gaano kawalang kwenta ang paggawa ng mga sibat. Sinabi ni Otway na alam niyang nagtatapang-tapangan lang siya, ngunit ang totoo ay natatakot din siya kagaya ng lahat, pero nahihiya lang siyang aminin ito. Dahil dito, napikon si Diaz at tinutukan ng kutsilyo si Otway. Nang sinubukan ni Talget na awatin ang away, siniko siya ni Diaz sa mukha. Sinipa ni Otway ang apoy upang ma-distract siya, pagkatapos ay itinumba si Diaz sa lupa at sinabihan siyang tumigil na. Sa sandaling yun, lumapit sa kanila ang Alpha Wolf, dahilan para gumapang pabalik sa takot si Diaz. Matapos ipakita ang kanyang pagiging dominante, lumayo na ang lobo. Habang nanginginig sa takot si Diaz, iniabot sa kanya ni Otway ang kanyang kutsilyo. Humingi ng paumanhin si Diaz sa lahat nang bigla siyang sunggaban ng isang lobo mula sa likuran, ngunit sa kabutihang palad ay nagawa nilang patayin ang lobo. Sinabi ni Otway na hindi ito ang Alpha kundi ang Omega, isang outcast, at ipinadala siya upang subukan si Diaz. Dahil sa gutom, niluto nila ang lobo at kinain ito. Napakasama ng lasa, ngunit lamang tiyan din ito para sa kanila. Pinutol ni Diaz ang ulo ng lobo na labis namang ikinadiri ng lahat. Nang matapos na siya, hinamon niya ang mga lobo gamit ang ulo na nasa kamay niya at itinapon ito patungo sa kanila. Ilang sandali pa, narinig nila ang isang malakas na alulong ng isang lobo at malinaw na ito ang alulong ng Alpha Wolf. Nang marinig ito, na-realize ni Diaz na masamang ideya ang kanyang ginawa. Kalaunan, kumuha sila ng ilang mga sulo at nagpatuloy na sa kanilang paglalakad. Nakita nilang nanghihina na si Brooke, kaya pumili sila ng isang lugar na pwede nilang mapagpahingahan ngayong gabi. Habang nagpapahinga, pinag-usapan ng grupo kung paano sila nakaligtas sa pagbagsak ng eroplano at marahil ay makakalabas sila ng buhay. Ikinuwento nila sa isa't isa ang tungkol sa kani-kanilang mga buhay at ang mga taong pinapahalagahan nila. Naalala ni Otway ang kanyang ama, isang Irishman na madalas na uminom, at ang tulang nakasabit sa dingding ng kanilang bahay na isinulat ng kanyang ama. Kalaunan, paparating ang isang blizzard, kaya nagpasya silang balutin ang kanilang mga sarili. Makalipas ang ilang sandali, hindi na nagising si Brooke. Nang matapos ang blizzard, pinatuyo nila ang kanilang mga damit at ang lahat ay makikitang pagod na pagod na. Nakahanap si Otway ng mga sawmark, mga palatandaan ng mga pinutol na kahoy, at ang ibig sabihin nito ay merong malapit na sibilisasyon. Nakarating sila sa gilid ng bangin at narinig nila ang agos ng ilog. Ang pinakamahusay nilang pagpipilian ay sundan ang ilog upang makahanap ng masisilungan, ngunit kailangan muna nilang apat na bumaba.
Iminungkahi ni Otway na umakyat sa mga puno gamit ang ilang uri ng lubid ngunit hindi na sila makakabalik. Simple lang ang kanilang choice, ang mga lobo o ang mga puno. Si Hendrik ang naatasang tumalon at pagkatapos niyang sabihin ang kanyang mga panalangin, tumalon na siya sa puno. Natanggal ang isa sa mga buhol, ngunit nagawa itong mahawakan ni Diaz. Nabasag ang nyebe sa gilid, ngunit ayos lang si Hendrik at nagawa niyang may tali ang kabilang dulo ng lubid sa isang puno. Ligtas na nakarating si Diaz, habang si Talget ay napag-alamang takot sa height at hinimok si Otway na siya na ang mauna. Nang si Target na ang tatawid, nahulog ang kanyang salamin at ang kanyang binti ay naipit sa isa sa mga buhol. Sa sandaling ito, biglang naputol ang lubid, dahilan para maitulak si Talget sa puno at nahulog sa mga sanga. Nang nasa ibaba na siya, nag-hallucinate siya tungkol sa kanyang anak na babae, ngunit nilapa siya ng mga lobo. Sinubukan ng tatlo na tulungan siya, at habang bumababa, nahulog si Diaz mula sa puno at na-injured ang kanyang tuhod. Patuloy silang naglakad sa tabi ng ilog, ngunit nahirapan sa kanilang makasabay si Diaz, kaya sinabihan niya sina Otway at Hendrik na iwanan na siya. Ibinigay niya kay Hendrik ang kanyang wallet at tumanggi ng magpatuloy dahil tanggap na niya ang kanyang kapalaran. Sinabihan sila ni Diaz ng good luck at nagpatuloy na sila. Pagkaraan ng ilang sandali, nilapa na siya ng mga lobo. Tinanong ni Hendrik si Otway kung anong ginagawa niya sa bar noong gabi bago sila lumipad pa uwi. Sinubukan ni Otway na ipagkibit balikat ito, ngunit sinabi ni Hendrik na kapareho niya lang si Diaz, na parang sumuko na sa buhay. Hindi nagtagal, sinimulan silang habulin ng dalawang lobo sa makapal na nyebe, at nahulog si Hendrik sa nagyayelong ilog. Dahil sa malakas na agos, nahirapan siyang makatayo at tumalon si Otway para tulungan siya. Naipit ang paa ni Hendrik sa pagitan ng mga bato at sa kabila ng lahat ng mga pagtatangka ni Otway na tulungan siya, nalunod si Hendrik. Umalis si Otway sa tubig, dala ang backpack ni Hendrik kung saan basang-basa siya, nilalamig at napapaligiran ng mga lobo. Napaiyak siya sa pagkadismaya at sumigaw sa Diyos na magpakita sa kanya ng isang himala. Nang huminahon na si Otway, nagpatuloy siya sa paglalakad ngunit nahihirapan na siyang makatayo sa kanyang mga paa. Huminto siya, at habang merong malungkot na itsura sa kanyang mga mukha, inilapag niya ang lahat ng mga wallet sa ibaba. Tiningnan niya ang kanilang mga larawan, ang kanilang mga anak, at kanilang mga mahal sa buhay. Tiningnan niya sa huling pagkakataon ang kanyang sulat. Dito nabunyag na nasa lungga pala siya ng mga lobo, at sa simula pa lang ay dumiretso na sila sa kanilang lungga. Habang napapalibutan, makikitang nakatitig sa kanya ang alpha. Umatras ang lahat ng mga lobo, na parang sinasabi ng alpha na akin lang siya. Naalala ni Otway ang huling pagkakataon na nakita niya ang kanyang asawa, na sinabihan siyang huwag matatakot. Dito nabunyag na hindi siya iniwan ng kanyang asawa at ang totoo ay namatay siya. Itinape ni Otway ang ilang maliliit na bote sa kanyang kamay, at isang kutsilyo naman sa isa pa. Binasag niya ang mga bote para gumawa ng armas, tumayo, at sinimulang bigkasin ang tula ng kanyang ama. Mas tumindi ang titigan sa pagitan ng dalawang nilalang, at pagkatapos ng matinding bakbakan, makikita si Otway na sugatang nakahiga sa ibabaw ng lobo. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.